Babalik tayo sa Phil Sports Arena sa Pasig City kung saan ang set number 2 ang ganda ng palitan ng parehong koponan. Water Defenders na sungkit yung first set 25-15. Sa set number 2, mistulang babawi ang Lady Warriors. Lumamang ng dalawa at hindi nagpaiwan buong set. Ang Water Defenders lumamang din mga 2 puntos lang. Talagang maganda yung opensa, depensa ng parehong koponan. Ang Lady Warriors nakakuha pa ng 2 set points, 24-22. Pero dahil sa matinding depensa sa net ni Jen Keddy, ang Water Defenders nakabawi at nasungkit. Ang set number 2 ngayon, lamang na sila ng 2-0 kontra sa Lady Warriors. Ayan po yung mga numero natin nung second set. Attack points, ang Lady Warriors lamang pa. At ang nakasakit sa kanila doon yung unforced errors plus 3 points at yun nga 26-24 yung pinanalo. So kung hindi sila nagpamigay ng ganong karaming points via unforced errors, ay baka ang Lady Warriors may tight na ngayon with 1 set apiece kontra sa Water Defenders. So malaking hahabulin ng Lady Warriors dito sa set number 3. Jerry Lee Malabanan, napakaganda ng pagpasok niya sa set number 1. Laki ng itinulong niya off the bench. Soltones din, umo-opensa, katulong nila Jeng Boli, Jen Keddy pagkatapos mga 8 points lang nung game number 1, Coach Ronnie. Ang laki ng itinulong niya para sa Water Defenders dito sa game number 2. She has really played a starring role para dito sa Water Defenders. The main anchor, both on offense and on defense. Yung pagiging two-way player niya ngayon, kita ko nalitaw eh. Saka talagang tinatrabaho niya, and right now, halos single-handedly binaba niya yung efficiency o yung porsyento ng opensa ng Lady Warriors. 1 set away from a Thursday game para dito sa team ng Water Defenders. Para naman sa Lady Warriors, they had to win the next 3 sets for them to bring home the first ever PVL championship. Well, maganda yung simula ng Lady Warriors. Sila ang nakauna dito sa set number 3. Crystal Rivers, medyo hindi na ganun ka-agresibo talaga, no, as compared to game number 1. Pinupuntahan naman, pumupuntos din naman, pero ang tibay lang talaga ng depensa ng Water Defenders. Pero ngayon, magandang buwelo sa pangatlong set para sa Lady Warriors as Jerry Malabanan commits an attack error. 2-point lead para sa Lady Warriors, 2-0 sa ating third set. And Coach Roger Gariev, sabi niya sa media nung pagkatalo nila sa game number 1, hindi pwedeng parang elimination lang ang laro namin. Ang layo na nangarating namin, ang dami na namin pinagdaanan. Ngayon pa ba kami susuko? Talagang dapat championship level ang ilalaro nila ngayon. At yun nga ang ginagawa ng Water Defenders. Malabanan, ilalagay ang kanyang koponan sa scoring board for the first time dito sa set number 3. It was a tight pass, but somehow Malabanan found that slight gap sa double block ni Strizak at ni Shishi Dadang. Parang mga 10 pins na nahulog yung dalawang elite blockers doon. Binasag ni Jerry Malabanan. Ganda ng serve sa Atosan. Strizak, yes! Wow. Down the line was covered by the double block. But somehow found that grace in the defense. Strizak delivers a lightning. Diba parang kidlat? Naalala ko si Usain Bolt dun sa forma niya eh. 2-point lead para kay Michelle Strizak and the rest of the Lady Warriors. 10 feet. Ngayon naman, Usain Bolt. Oo naman. Kainin mo po sa'yo, Usain Bolt. Ako manalo lang ni Usain 100-meter dash. Nag-retire na nga, di ba? Yun yung last niya. Yes. Pero ito, walang planong Lady Warriors na last set na ito para sa kanila. At yun naman ang tangka ng Water Defenders, huling set para mawalis ang kalaban at may tulak ang serye sa huling laban pagdating sa Webes. I'm sure nakakabigla to dahil marami ako narinig ng mga feedback sa ating mga fans ng TVN na Water Defenders daw uuwing luhaan ngayon. At maraming Lady Warriors na fans sabing tatapusin na to dahil nga naka 1-0 na sila sa game number 1. Probably based on what they saw and how they felt after that nice win by the Lady Warriors. Pero hindi kasi nadadaan sa ganun kasamang Eric yung nangyari sa nakalipas na laban dahil bakit? Kasi may reinforcements eh. Nababalanse, natatakpan yung kakulangan eh. At saka naaaral mo yung kalaban, yung scouting reports, and you view what happened by watching the game. So, naaaral mo kahit paano. 2-point lead hawak ngayon ng Lady Warriors, 4-2 sa ating pangatlong set. Magandang gabi po sa mga manonood. Saan man kayo sa buong mundo.
Mang Kaloy sa Twitter. Talagang peak na Suki. sa atin. Oo, suki natin yan. At yung mga manunulat na si Captain Joyce Aguila at masugid na manonood yun. Talagang hinabol pa nila yung game kanina. Tinanong sa akin, anong oras magsisimula? Salamat Puntahan po. natin. Salamat. Puntahan natin ngayon si Angelique Manto. Sa lahat ng laro ng Lady Warriors, silent but steady contributor ng koponan nitong Tagalimay Bataan na si Jeanette Panaga o si Bangs. Now, we can attribute the strength she has to the fact na sa 6 na magkakapatid, siya lamang yung nakipagsapalaran dito sa Maynila. But what complements her would be her kababayan as well na si Jessie De Leon na minsan kapalitan niya rin sa loob ng court during the game. Alam niyo, Eric and Coach Ronnie, yung Lady Warriors na nga mismo yung nagsabi na very close talaga itong si Bangs at si Jessie na meron pang tawagan na troops o troopsy. Pero kahit na yung course daw talaga ni Jessie na architecture yung first choice nitong si Bangs, napagtagumpayan niya rin naman yung kurso niyang export management dahil sa katunayan, graduate na nga daw siya this July sa College of St. Benilde. Balik sa inyo, Eric and Coach Ronnie. Salamat, Angelique. Well, good luck and advance congratulations. Panaga, talagang a true example ng isang student athlete, Coach Ronnie, ano? And I'm always a big fan of our students finishing their studies. Very important to have that fallback possession after your playing career. Of course, goes without saying that the renaissance of the sport is so high na talagang nasa peak ngayon sa, kumbaga, sa following ng ating mga kapamilya and the rest of the volleyball fans. Talagang perfect timing din sa kanila. Speaking of perfect timing, Coach Ronnie. And this is not just a crystal river for Crystal Rivers. This is a rampaging river Solid. for this Alabama native. Nakita mo sa bumagsak yung bola, halos sa attack line. Narinig mo yung tunog? Diba, kung di mo nakita, at least narinig mo. Ganda sana ng serve, medyo malakas lang. Crystal Rivers. Hindi pa niya makontrol no? So much power. And this elite athlete from the University of Alabama Crimson Tide, a winner in life by overcoming Hodgkin's lymphoma. And right now, after undergoing chemotherapy, has been in remission for the last 3 years. 2013 siya Yes. na-diagnose and yun nga, pinagdaanan niya, mabigat. Hindi siya tumigil sa pag-aaral, hindi tumigil sa Paglalaro, di ba? athlete, tuloy-tuloy. Honor Society. Isa pa yun, no? Diba? Honors din yan. First player in SEC history to earn both Volleyball Player of the Year award and Scholar Athlete of the Year. Grabe. Sa panaginip mo lang magagawa yun, ano? Pero sa kanya, Kahit sa panaginip, hindi maatim. hindi marating, ano? Pero ito, inaabot na nila Jenny Keddy yung 2-point cushion. They started out this set down 5-2. At kung titignan natin, 5 of the last 6 points nakuha ng Water Defenders. Yan, dance moves ng ating mga fans. Iba, ha? Kompleto ang cheering, hindi lang sa boses, pati sa Oh! ayun, ng ace. Yung Keddy attacking Michelle Strizak. Nakita niya, nakatayo si Strizak. Wala sa tamang defensive stance. And this is a huge run para dito sa Water Defenders. Ahead by 2, pagtulak sa first technical channel. Babalik po tayo dito sa Phil Sports Arena sa Pasig City at ang kanina pang dance troupe ng Water Defenders. May mga moves to sila, no? Kanya-kanyang paraan yan kasamang Eric para makatulong. Magandang gabi po sa inyo lahat. Eric Tupan, Coach Ronnie Magsana. Kapag tayo sa ating live stream panel, si Billy Capistano at Ish Polvorosa. Billy, ano napapansin mo sa ating live stream at sa mga nag-tweet? Ano bang feedback na nadidinig mo so far from the fans? I think pretty equal. They want the Water Defenders to come back in this game. Siyempre, nakita natin sa first game, nag-dominate nga itong Lady Warriors. But a lot of the fans want the Water Defenders to win this game. At with the way they're playing right now, it's not far from happening. Ish, ano naman ang ginagawang tama ng Water Defenders? At anong hindi nagagawa ng Lady Warriors? Kaya ganito yung kanilang kanilalagyan ngayon dito sa Game 2. Well, first of all, I guess Coach Roger has put up a really good strategy coming into this game too. They've been serving really well. Sobrang kargado ng mga serves nila, kaya Giselle C having a hard time setting up plays. And with their blocking naman, they are also doing a great job. If they're not blocking the ball to score, they're partially blocking the ball para magkaroon sila ng depensa and to have another opportunities to generate plays and score point. Well, salamat sa observations. Yung nga rin napapansin natin, yung service kargado, yung blocking napakaganda para sa Water Defenders. Kaya Yes. ngayon naman, nakalamang sila ng 2-0. Thank you guys, Thank Billy you. and Thank Ish. you. Keep Thanks, it up. Coach Ronnie, Thanks, Eric. Ish. Thanks, Bill.
Water Defenders naman ng isa 9-8 dito sa set number 3. At hindi pa mahanap-hanap ng Lady Warriors coach Ronnie yung tamang timpla. At ito, pinaparosahan ni Malabanan si Crystal Rivers. 2-point lead for the Water Defenders. Jerry Malabanan knocking down the SEC Player of the Year last year. Malabanan has been a major force going down the line, beating itong si Giselle C and then bringing down Crystal Rivers. Another 2-point lead hawak dito ng Water Defenders. Gohing, papunta kay Rivers. Sato, balik kay Malabanan, mababa. That's 4 touches kontra sa Water Defenders. Hindi tumawid yung bola. Masyadong mababa yung pasa rito ni Risa Sato para kay Jerry Malabanan. Unforced error para dito sa team ng Water Defenders. Something that they don't want to happen is to give that window of opportunity para dito sa Lady Warriors. Matatlong sunod sila rito. Sa natitirang 3 sets. Malabanan going long. Malabanan will score once again. Malabanan has been a game changer mula nung pumasok siya late or rather in the midpoint ng ating pangalawang set. And I like yung sabi ni Billy na halos pantay naman yung iba pero maraming may gusto manalo Water Defenders. Para may game 3. Bakit ka mo? Ay matapos pa yung laban syempre. Crystal Rivers, babawi, cross court. Away from the double block. Yung cross court angle na halos cut shot ay hindi natakpan pero pumirap din yung anggulong bantayado ni Gretzel Soltones kasi pumalik dun sa net eh. Ay lalong naging shallow yung anggulo at bagsak ng bola. Soltones, magandang reception. Malabanan. Uy, back-to-back errors para kay Malabanan. Nabanggit natin kanina, Coach Ronnie, kung gaano kaganda yung naitutulong niya off the bench para sa Water Defenders. 11-all dahil na rin sa errors, unforced errors ng Water Defenders. Nakadalawang sunod ang Lady Warriors. Soltones sa kabila. Andito si Gohing, maganda yung abang. Pablo. Kedi, papasa. Soltones. Block. Rivers nandoon para sa depensa. This is the biggest scoring run here in the third set para sa Lady Warriors. Perhaps ito yung pagkukunan nila ng separation na gusto nilang gawin. And good timing for them to overturn what was once a 3-point deficit. Sunod-sunod na errors para dito sa Water Defenders. Pero lahat yan, may bilang o may bearing ang Lady Warriors. Si Kedi naman ngayon ang nakatikim ng block kontra kay Desiree Dagang at ang Lady Warriors lalabang ng Limang sunod na to? Limang sunod na yata ito, no? Limang sunod na, oo. Time out dito si Coach Gorayet. Pakinggan natin. Pag may pumapalo, umopenage ka. Doon ka nakaagad eh. Hindi ka naman lumalampas yung palo niya. Openage ka muna. Transition niya. Naka-opensa tayo eh. Hindi naman tayo nakadepensa. Kaya ganyan pag nandito ka, tumatakbo ka na doon. Pag hindi sa'yo yung bola, dumidepensa ka na sa block. Wala ka tatakbo. Pumapalo yung kakampi mo. Di i-coverage natin. Nagsunod-sunod yung error natin eh. Sobra kayong nai-excite. Yan yung sure height. Itaas mo yung bola. Taas mo. Well, yung coverage ang tinututukan doon ni Coach Roger Gorayet dahil nagkulang nga sila. Nung pumalo si Kedi, bumalik. Wala nang tao sa likod. Ito, nag-uusap si Jan Guali at si Gretzel Soltones. Pero bago yan, ano ba tawag dito rin? Yun yung sayaw ni Jorel Siquirino. Di ko okay. Nagaya lang yung mga... Pinapanood ko nga sila kanina dito ba yan? Para mga chiwariat, di ba? Yung mga sa likod ng... Hindi na nila inabot yung Rick. Pablo. Uy, may nagtatanong pala. Kung sakaling may game number 3, maasa talaga, no? Hashtag hoping. Ano daw oras? Alas 6, di ba? Alas 6. Kung may game 3 sa Thursday po yun, dito rin sa Phil Sports Arena. Pero para sa Lady Warriors, wala nang alas 6 pagdating sa Webes. And right now, probably, if we are correct sa ating bilang, 6-point run for Crystal Rivers and company. Tandem play, combination play. Rivers delivers another point. Now the lead is at 3 para dito sa Lady Warriors. Kedi, naabangan. Balik kay Rivers. Rivers nag-iinit. Net violation naman. Tatawag dito sa Water Defenders. Sunod-sunod ang error. Sunod-sunod ang pagpuntos naman ng Lady Warriors. Tuwang-tuwa ang fans nila dito. So maski tumimeout si Coach Roger kanina, hindi nila napigil yung avalanche ng puntos ng kalaban. Nagsimula sa attack errors, nadagdagan ng coverage mistakes.
Soltones. Ano doon si Pablo. May coverage. Back row. Rizak. Pantone mag-aangat. Soltones papalo. Oh, Gohing. Napakatibay ng floor defense. Pablo. Boli. Malabanan. Babawi. Adol si Strizak. Over-receive at outside. Naputol na yung long scoring run ng Lady Warriors. Lamang pa sila kanina, 11-8. And then suddenly, bumomba ang kalaban, 15-11. And that stops a huge scoring drought para sa kanila, Malabanan. Once again, this time scoring para dito sa Water Defenders. What I liked about that last rally was trumabaho sa depensa at yung transition plays dito ng Water Defenders mas gumana. Yun na naman ang problema, yung Coverage, Coach Ronnie, ano, hindi ganun kalakasan yung palo ni Pablo. May nakaabang pang blockers pero walang tao sa likod. At ang Lady Warriors balik sa 4 ang kalamangan, 16-12 kontra sa Water Defenders. 2 sets ang kalamangan ng Water Defenders pero lamang ng 4 sa set number 3 ang Lady Warriors, 16-12. Ang game number 2 ng finals sa sa inyo ng Ribisco, making delightful moments possible anytime, anywhere. Unang hirap basagin ang depensa ng Water Defenders. Malaking dahilan kung bakit even after being down by 2 set points dun sa set 2, nakuha pa rin nila yon. Pero sa ngayon, that is something that they need to fortify and improve on sa kanilang tangka na burahin ng 4-point lead ng kalaban. At dyan sinimula ni Jenny Keddy at ni Gretzel Soltones. Bantayan si Crystal Rivers at ibalik yung tibay ng kanilang net defense. Medyo dikit sa net yung pag-set doon. Underhand set ni Phil. Kainglet kay Tano na bagong pasok lang. Yan, supalpan si Crystal Rivers. Si underhand set, balik kay Rivers. Rivers, pwesto ulit. Gohing, nasa loob yung tip ni Nabor. Back row, Strizak outside. Ang Lady Warriors naman ngayon, Coach Ronnie, nagpakawala ng dalawang magkasunod na errors. At eto na, ang Water Defenders, dalawa na lang hinahabol. The pressure is on laban dito sa Lady Warriors. It's so hard to close out a series. Dahil alam mo, kakapit ang gusto yung kalaban. At they are in the 2-set hole right now. Rivers, down the line, outside, 3 straight errors para sa Lady Warriors. Pero teka muna, parang Check ball ang tinawag. Check ball, kay Boli. Tingnan natin. On net touch. Ay malaking kaguluhan dito ang coaching staff ng Water Defenders. Sinisenyas, wala. Pero ang second referee, hindi babawinin siyempre yung tawag. Touch kay Boli. Ang puntos pupunta sa Pocari. So, critical yan. Oo. Kasi dapat isa na lang. Saka naghahabol ang Water Defenders dun eh. Dapat isa na lang. Hinahabol nila. 3 straight errors sana yun. Pero naputol nga. Pero wala kang magagawa kasi yan ang naihatol dun sa huling tawag. Nagulat si Jeng Boli pero yun ang pataw ng ating second referee. Espelita, ipinasok kasama si Kai Nepomuceno. Pinalitan si Giselle. At si Crystal Rivers. Boli, babawi pagkatapos yung tawag na di niya nagustuhan. Hirap ng palo dito ni Jeng Boli. Jenny Keddy was blocked and then Boli at the right place at the right time scores. No one home to guard zone 5 para sa Lady Warriors. At huwag natin kalimutan, may problema pa yan sa balikat. Oh. Hindi nga makaswing na maayos. Diba? Todo, oo. Pablo, cross court. Naiangat ni Malabanan, nahabulin ni Soltones. Oh! Boli! Kung anong ginanda ng palo kanina, medyo kinapos naman dito, Coach Ronnie. On and off, si Boli ngayong set number 3. Ang kalabangan ay 3 para sa Lady Warriors, 18-15. Okay na yung save dito ni Malabanan saka yung pag-angat ng bola ni Gretzel. Pero yung huling pasa, yung huling tulak sa kabila, hindi kumonekta para kay Boli. Boli, babawi sana pero Kai Nepomuceno. Wow! Napakalaking kontribusyon mula sa bench. And nasa hole, Kai Nepomuceno, number 7 sa ating listahan ng best blockers. At Kai Nepomuceno, bago dumating yung mga reinforcements, matini ang kanyang scoring. Number 16, 126 total points for Kai Nepomuceno. Boli. Ando si Pablo, 4-point lead to para sa Lady Warriors. Strizak. Yes! Michelle Strizak. Ginawang 5-point lead para sa Lady Warriors, 2015 kontra sa Water Defenders. Coach Roger Goriev tatawag ng timeout. Pakinggan natin.
Dinatrap ka. Tayo ka muna. Tayo ka lang, huwag kang uupo. Wala ka. Parang nagpapahinga ka naman sa defense. Ang makukuha mo lang, diretso lang. Ha? Only 5 points lang, ha? Kato, okay lang yan. If block, atin naman opensa uli. Tapos yan, pagtaas uli. Okay, laging slide, wag straight, laging slide ka lang. Para paano mo yung bola, ha? Ito so far, Coach Ronnie, ang pinakamatinding pagsubok kontra sa Water Defenders dito sa game number 2. Dahil nga medyo maganda yung nilalaro nila nung set 1. Set 2 medyo dikit, pero yung hinabol nila hindi ganun kalaki. 2 set points lang yung tinaob nila ngayon. 5 points ang kailangan nilang baliktarin para makabalik dito sa set number 3. At ang Lady Warriors naman, 5 puntos na rin ang kailangan para mabulsa itong set 3 at mapahaba ang game number 2. Ordaz, angat. Espelita, oops! Tumapyos sa kamay, double contact. Dapat kasi sabay no? Pagtama ng bola sa parehong kamay. Hindi pwedeng mamahinga. Mauna yung kaliwa, tapos hahabol yung kanan o vice versa. At kita-kita din naman tabingi yung... Kasi mangyayari yan sa mga Eric, parang sinasalo mo na. Dahil hindi mo na mabibitik, hindi mo na maitutulak. 4-point lead, hawak pa rin dito ang Lady Warriors. At may bababa sa tatlo. Napakagandang block kay Panaga, Risa Sato. Isa sa napakalaking mga susi ng Water Defenders sa buong laban na to sa game number 2. Laki ng tinutulong ni Risa Sato. Si Babalik at si Crystal Rivers sa labas si Espelita at si Nepomuceno para sa Lady Warriors. Tatlo na lang, Coach Ronnie. Naka 2 straight points ang Water Defenders dito pagkatapos mabaon 2015. Oh my goodness. Critical service error para kay Jasmine Nabor. There are times that yun ang plano mo. But you also have to keep in mind, yung porsyentuhan napakahalaga. Keep the ball in play. And then on the return end, doon mo sila aatakin. But wala ka na magagawa. Hindi mo na maibabalik yan. 4-point lead. Hawak pa rin ang Lady Warriors 21-17. Panaga. Malabanan na angat. Nasalo ni Rivers. Dadang na save on the second touch. Papalo si Ordaz. Dug up by Rivers. Pantone angat. Malabanan papalo. Oh, wow! Ibang-iba pumalo si Jerry Malabanan, no? Ngayon, iba yung lakas. Dito na doon sa UAAP, ano? Yung target niya, yung consistency at efficiency, ang layo doon sa pinakita niya sa Lady Tamara. Not to say that she was not really good, but she's better right now. Ang layo talaga. Much improved. Strizak, tip. Pantone nando doon. Ganda ng pasa ni Tata. Soltones! Yes! Nahuli si Dadang at si C at pinarusahan sila ni Gretchen Soltones. Alam ko isa sa unang ginawa ni Coach Roger Garayev when he was forming the lineup was to get Tata Pantone. Ang naging problema niya sa Lady Bulldogs, naalala ko, yung libero eh. Kaya nga ilang games, hindi na siya gumamit ng floor manager, di ba? Pero Tata Pantone, one of the best ever itong si Pantone sa floor defense. Break the momentum. Okay? May how. And a good pass. Okay, tuloy mo. Over tayo! Tapos tuloy mo. Kapag ganito. Okay, ganito. Master ko naman yun eh. Ha? Kapag dito sa siya ka sa net. And you can see, swing away. Alright, let's go ladies. It's 1 point. We need 1 point. Hey, over who? Well, gusto ni Coach Jan Abella maputol yung 4-1 run itong Water Defenders, kaya tumawag siya ng timeout. Si King Deang, sister ng ating online panel na si online panel Hey, Lars. si Larry Deang. Ay, ang galing mag-basketball niyan. Totoo. Si Larry? Hindi. Sister niya. Hindi, nagtaka lang ako. Akala ko kung sino yung sinasabi mong pinupuri mong magaling mag-basket. Hindi na ako lang niya. Si Lars, ang galing mag-FD niya. Yun, siyempre. Soltones, maganda yung dig ni Pantone. Soltones na ilusot ang bola. 5-1 run para sa Water Defenders. At ngayon, isa na lang, Coach Ronnie, ang hinahabol nila. Ang score kanina, 20-15. 5 points ahead and only 5 points away from winning their first set. Tapos naging 21-17. Ngayon, 21-20, 3 straight points ibinulsa ng Water Defenders. Ordaz ang gandang serve.
Medyo mababa para kay Dadang. Nako, Soltones. Pinapik na lang. Oh, ang ganda ng hulog. Hindi na pambihira. mapapalo. Coach, pinapik lang sa ibabaw ng blockers. It was an overpass by Urdas. Pero tignan mo naman yung ginawang remedyo ni Gretzel Soltones. Binitin, inantay yung blocker, at saka pinitik. Dalawang daliri lang halos yung sumayad sa bola. Wow! 21 all. 21 all. Yung coverage naman sa depensa, ang Lady Warriors ang absent yun sa last rally na yon. 6-1 run para sa Water Defenders. Ang ganda ng dig ni Pantone. Easy over para kay Sato. C sa gitna, Strizak, 2 defenders. Oh! Doon mapuputol ang run ng Water Defenders at pupuntos na ang Lady Warriors. Lalabang sila ng isa, 22-21. And Giselle C making her re-entry, locating her best attacker na si Michelle Strizak. Itong kombinasyon na to has allowed the Lady Warriors that game 1 win. Giselle C needs to rediscover her confidence and her touch. Speaking of touch, napalakas yung touch mula sa service Oo, area. and to think that siya ang numero 1 sa ating best servers. Nahanay, even ahead of Alyssa Valdez. Pero malamig, marahil. 22 para sa Lady Warriors, 22 para sa Water Defenders. Nabura na yung 5-point lead ng Lady Warriors. C, punta kay Rivers. Rivers, yes! Nabasa na ni Rivers yung blocking pattern ni Jen Keddy. At nalusutan yun. Lamang ng isa ang Lady Warriors, 23-22. Set number 3. Ang game 3 po, 6 p.m. Pero nasa Philoy Flying V Center na po tayo niyan sa San Juan. Paalala lang po, baka pumunta kayo dito sa Pasig. Wala po tayo dito. Philoy Flying V Center. And just as you were saying the sketch, kung sakali sa third take, kasamang Eric, Jasmine Nabor locates Jerry Malabanan, who once again beats the double block. And Jerry Malabanan at her best here in the finals. Sabi nga natin na has blossomed under the mentorship ni Coach Roger Gurayev. Si Dadang block by Keddy. Napaluhod si Keddy sa tuwa. Dahil naman ang Water Defenders ngayon Pambihira. nasa set make that match point 24-23. Pa-time out dito ang Lady Warriors. Hey, 1 point. Ayan, we're passing. Receiving. Kailangan natin makakasal na maayos. Para makatake tayo na maayos. Ha? Ano to? Buka mo tayo. Buka mo. Sige. 1 pass, ladies. Sige, 1 pass. Let's go. Water Defenders, napakaganda ng inilalaro dito. Pinahirapan, pinahabol, pero nagawa nila ng paraan. Lahat ng sets, pati na rin itong set number 3 ngayon, nasa match point sila para mapahaba itong final series na ito. Serving si Malabanan na napakaganda ng inilaro Coach Ronnie mula sa bench. C, underhand set, Rivers. Rivers saving a match point, 24 all tayo. Extended third set. Rivers showing audacity. Game on the line. Rivers delivers. Beating the double block. Malabanan was not there para dun sa coverage. Dadang serving. Kapareho ng set number 2. Mapapahaba. Ito ating set number 3 at service ace doon. Malabanan. Inatrasan lang yung bola. Naghahanap ng ibang aasahan at naka-easy point ang Lady Warriors. What about the smartness nitong si Shishi Dadang? Alam niya, umabyos yung depensa kanina ni Jerry Malabanan. Tinarget agad niya. Ngayon naman, tinatakpan ni Gretzel Soltones si Jerry Malabanan. 2 straight points. Now they have their first set point. Talking about the Lady Warriors. Nabor, punta kay Keddy. Cross court, Keddy outside. At nagdidiwang po, parang nanalo na ng championship ang fans ng Lady Warriors dahil mapapahaba itong game number 2. Nabulsa nila yung set number 3. They had their chances, talking about the Water Defenders, pero hindi bumitaw ang Lady Warriors at ngayon, they have 1/3 set and we will go into a 4th set.